Hop. Sino may gusto? Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Galing ako dun sa flower shop, papunta dito sa mini farm. Ayan. Kumusta kaya si Brad? Kahapon di-off niya. Ngayon, ano, Jigger, Dexter? Kahapon, grabe. Nag-away silang dalawa. Hindi sila nagkasundo sa pagkain nila. Magkahiwalay na nga sila ng kainan, ganun pa rin. Nag-aaway pa din. Na Brad, anong himo natin yan na? Tatanim daw namin yung Bermuda grass. Tanggalan natin yung mga saging natin, ng mga puso, para wala na silang puso. Sa mga city, mahal ito. Kahit nandun ako sa Qatar, kita ko sa Lulu, taga 12 ang bawat kilo. So nagkakahalaga yan ng malapit-lapit 200 pesos ang bawat kilo. Iyang isang piraso, 2 kilo ata to. Dito sa amin mga ka-farmers, ang puso ng saging na ito ay hindi kinakain. Yung kadalasang ginugulay, yung puso ng saging na saba. Laki ng puso. Ang kapal ng buwig mga farmers. Ito pa yung mga kawayan na hindi nagagamit, oh. Pwede pa ito mga farmers. Tibay yan. Mas tumibay yan kasi naging dry. Daming puso natin ngayon. Pwede natin itong gilingin, pagkain sa ating mga alaga mga kaparmas. Pwede rin gulayin. Tigas. Ayaw ha. Ito. Libre ang bayabas dito mga kaparmas. Marami yung bunga pero isa lang yung ating kailangan. Ikaw Brad, kailangan mo? Matagal na akong hindi nakakain ng bayabas. Ang ating mga alaga, oh, relax, nahingitlog mga kaparmas. Ito yung ating tatlo na kulungan mga ka-farmers.
busy. Nagbigay tayo ng commercial feeds. Snack ng ating alaga mga kaparmers. Mag-aalas 9 ng umaga. Yan, medyo hindi pa ganun kainit ang araw. Kaya dyan sa gitna ako nagbigay. Tara, magtatanim naman tayo ngayon ng Bermuda grass para maging greens na yung ating paligid. So ito yung isasama sa pagkain ng semi-organic na pagkain ng ating mga alaga. Isasama ito sa paggiling. I-shredder yan para i-mix dun sa ating patoka. Mga kaparmers, magtatanim kami ng pera. Pera, hindi pala. Ito yung dala na Bermuda grass ni Brad kahapon. Yan o. Pakunti-kunti lang mga kaparmas. Ganyan yung size. Okay na yan. Kasi kung bibili tayo ng marami, malaki ang gastos. Ito, magtanim tayo after 1 year. Siguradong nakapaikot na dito yung ang tawag nito. Tawag nito, Brad? Kalimutan ko. Bermuda grass. Ayan. Mas maganda daw yung Bermuda grass, sabi ni Brad. Dahil hindi nagiging bantok yung lupa. Yung Carabao grass, grabe. Tumitikas yung lupa. Ayan. Ready for planting na ito, mga kaparmers. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Pag may itanim na yun, siguradong may aanihin. Balang araw, mapapakinabangan natin to para dito tayo magre-relax. Mainit na panahon mga kaparmers. Ito mga kaparmers, yung mga puno ng nyog, nilalandscape ko ho. Yung mga luma na parang ganito, tinatanggal ko. At saka doon, yung pinakatuktok, ito na parang bukid na maliit. Tinatanggal ko yung lupa. Lalagyan ko dito sa tuktok. Ito, bahay pala ito ng bahay ng anay. Matigas kaya ito. Bahay nga ng anay mga kaparmers. Wala na tayong gagawin, Brad, or meron pa? Hanapin natin yung queen. Gusto mo? Sige. Try natin hanapin yung queen. Dahil sabi nga nila, yun po yung yan po yung nagpaparami. Every minute ay sakit mo agad parang flies. Yan po daw yung nagre-release ng libo-libo na anay. Wala pa dito mga kaparmers. Ayan, medyo umaano dito. Tiba dito, Brad. Ayan ka muna. Kailangan muna natin mahanap yung queen. Brad, lagyan ka muna dito. Effective ito mga kaparmers kahit yung langgam. Patay yung langgam nito. Ang pangalan nito, Chong Lang Xing Chong Lang. Wasaw, Brad? Yan na mga kaparmers. Nahanap na namin yung try na. Ayan maraming sundalong nakapaikot. Laki. Tapang yung nasa mga bungad. Sila yung bantay sa reyna.
Ah! Kakagulat. Hindi naman gaanong masakit pero minsan nagugulat ka. Yung kanilang nguso parang flies. Laki oh. Minuto daw yan nanganganak. Ito mga kaparmers oh. Yung mga sundalo mga kaparmers, bigyan natin ng pagkain. Kain muna kayo. Masyado kayong matapang. Hanapin natin kung ilang yung reyna. Isa lang natin. Grabe mga kaparmers. Nakikita yung puti sa loob, puro ana yan. Lakas daw yan mga anak. So baybayan natin Brad, lagay natin sa dahon or dito sa isang lupa kung palipasin natin ng ilang segundo or minuto kung manganganak siya. Okay. Pagmasadan natin kung ano yung kanyang sakit yung malalaki. Yan. So baybayan natin kung manganganak agad yan. Taktaban natin. Imbis na busy tayo, grabe. Parang pat oh. Parang magandang gawing pat to. Salo na isa. Ito muna. Diyan ka muna ha. So baybayan natin kung makanganak talaga yan ng every minute. Mainit na mga kaparmers. Tinigil muna namin yung pagtatanim ng Bermuda. Pero sabi ni Brad, magtatanim siya pa konti-konti. Ito yung ito yung queen. Hindi pa natin pinatay Brad. Yan ang itlog Brad. Yan. Yung parang puti. Yan mga kaparmers. Halos hindi makita sa camera. Pero napakarami yan kahit maliit yan. Kita mo, galaw ng galaw. Yung itlog yan. Yan yung itlog yan. Ito. Kita mo, nakita ka mga bitsin. Ito. Nakita ka ito. Ba't hiya pag nag-dry? Timan. Hey! Sakit. Ayan. Ito. Ba't hiya pag naging... Timan pag naging dry, ba't hiya? Sige natin yan, itlog. Tuloy-tuloy lang yung kanyang pangingitlog mga kaparmas. Pero ngayon, kailan natin yung papatayin. Bulad natin na. Simple lang mga kaparmas para ito ay mamatay. Bilad. Dalhin mo ito Brad. Pakain natin sa ating alaga. Paano patayin? Simple lang mga kaparmers para patayin. Swerte ang makakakuha nito. Mataba. Ano naman sinusupply yan? Paano patayin ang queen ng anay? Simple lang. Hop. Sino may gusto? Ayan. Hop. Sino may gusto? Focus Brad. Sana mabuhay yung ating mga kapapaya. Ang dami yung aking tinanim. Bawat puro ng saging nilagyan ko. Nandun na naman yung kambing mga kaparmers. Grabe oh. Lakas kumain ng papaya mga kaparmers. Nagdadive. Wala na. Tangkay na yan. Tama na. Itlog na. Uy, ang dami. May itlog pa yan. Meron dito Brad? Saan? Ayan. Laka. Kahapon meron din. Sa?
Walo. Bago. Maliit eh. Bago ito na lang yung itlog mga kaparmas. Pare ko baka sabot. Okay na. Meron akong hindi alam mga kaparmas dito sa ating mini farm. Si Brad yung nakakaalam. Bulaga, kaboy. Meron na pala tayong native na manok na naglilimlim. Pwede oh. Dito Brad? Oo. Sure ka? Oo, dito. Yan o. Oo. Ito nga Brad. Simple lang yan. Kaya pala nawala. Tol. Lima. Chorus brown. Brown egg. Ah. Kailangan Brad, kailangan ng pugad niya. Kira ko latang kasabot. Kailangan ng pugad. Kaya pala siya pumapasok dito sa loob. Brown egg. I see. Yan yung organic. Lagyan natin ng pugad. Lipat natin dito mga kaparmers. Hindi namin kaagad napansin mga kaparmers na mayroon palang pugad dito. Meron siyang putik. Sana maging sisiw ito lahat. Meron natin ang takip. Sana maging sisiw yan lahat. Ito mga kaparmers, pagsamasamahin na natin lahat. Ito yung mga maliliit oh. Pero siguro naman kaya na nilang makipagsabayan dito sa labas. Saan kapunta? Kataba. Ayan. Yun yung native. Kaya pala nandito palagi sa loob. Kasi nandito yung kanyang itlog mga kaparmas. Ayan, tinakpan natin. Nilagay natin sa isang tray. Nilagay natin ng pugad. Sana hindi mabasa. Kasi pag nabasa yan, mabubugok. Ayan, nandito yung ating mga kumusta kayo? Hindi na kayong katayin or abutin natin na umabot ng 10 kilo. Mga gutom na naman to. Panawin gutom. Pag sobrang gutom, malalaman natin. Gutom. Hindi sobrang gutom. Paghapon mga kaparmers, alas 3 kami nagpapakain ng pampaitlog. Oh, nakalusot yung isa. Yung native oh. Kapasok. Mangingitlog ka. Paliparin mo. Nagpakain ka agad dahil nakita niya naman yung langit. Makulimlim na naman.
Ang kasunod niyan, ambon. Pag umulan, mawawala yung ambon. Ha? May mga itlog? Tiba-tiba na naman mga kaparmers. Ngayon ng umaga, meron. Ngayon, meron pa. Yun, kumukulob na naman. Dumadugong-dugong na naman ang langit mga kaparmers. Ayan. Binigyan ng commercial feeds. Mamaya yung may halong organic. Puso ng saging mga kaparmers. Ganda ng pagkahiwa ng puso mga kaparmers. Natin yung balat mga kaparmers. Nako, umuulan na naman. Kumabalik ko lang dito sa Triangle Farmhouse. Kaso umulan. Pagpapatuloy sana natin yung ating kitchen. Ito yung dito yung pinakalutuan mga kaparmers. Ito yung mga 0-0 na level mga kaparmers. Silipin brother pag pantay bang tubig. Sabihin mo kung saan pwedeng
ito yung high-tech na nivel. Wala tayong kumpleto na gamit. Pag pumantay yung tubig, ibig sabihin, pantay din yung ating pinapatungan. So, okay na. Kaya ba na? Okay na. Alright. Walang gamit, walang problema. Diskarte ang kailangan. Yan mga kaparmers, kita nyo itong napakalaking slab mga kaparmers na sana hindi na magagamit. Ayan, ginawa natin ng idea, design, kasi itong part na ito ay isang lutuan, preparation ng area ng organic na pagkain ng ating mga alaga, at ganoon na rin sa ating mga nagbabantay at kami. Pag magluluto tayo dito, at pwede pa tayo makapagsulat dito ng ka-farmers idea. Dahil napakakapalo, hindi na sayang. Yan po yung ating pinakalutuan. Habang parating yung tag-ulan, ang sarap magluluto ng kamote, bilanghoy, saging, at merong lawlaw. Naku, inang. Yan yung mga panahon na malakas tayong kumain pag malamig ang mga panahon. Diba yan? Ang kulang na lang is ito, pinakasahig. Tapos lalagyan natin ng lupa. Dito sa likod yung hugasan. Dito sa harap yung lutuan. Sige! Ito yung sahig sa ating sasaingan. Ang tawag dito sa amin is abuhan. Sa inyo mga kaparmers, anong tawag sa ganito? Within 1 week, sana matapos na. One, two, three. Ito na yung ating finished product ng ating lutuan mga kaparmers. Bukas, ang gagawin ay lalagyan ng sako dito sa ilalim at dito yung mga yero na sira para hindi masunog at tatakpan ng lupa. At pagkatapos noon, lalagyan ng patungan ng kaldero. Yun, na-imagine ko na yung pagluluto natin ng balbakwa. Wala pa nga. Pagluluto natin ng native na manok at saka yung utan bisaya habang nag-iihaw ng tilapia at saka hito. Yun po yung ating mga simpleng pangarap sa ating buhay. Yung simpleng pamumuhay pero mabubuhay tayo. May kuryente, meron tayong alaga, may konting garden, at soon mga ka-farmers, dito sa likuran, sa may gilid ng ating kusina, nandyan yung ating fish pan. Pag hindi magawa yan na azula pan, magiging fish pan ho yan. Mag-aalaga tayo dyan ng African hito. Para maganda yung ating pagka-landscape. Habang dito nakikita ay plaza. Pero testing muna tayo bago ako umuwi. Dito, farmers. Itong bubong na ito, meron pa itong paganyan. Hanggang dito. Kahit umulan, hindi tataligsik. Ito mga kaparmers. Napipay ko yan. Lalo na pag nalagyan yan ng lupa, ayos na yan.
Gutom pa rin kayo? Oh. Madilim na mga kaparmos. Pero kailangan natin i-harvest ang mga itlog ng ating mga heritage chicken. Para sakaling pupunta sila dito at matulog, hindi madudumihan yung mga itlog. Ano? Tulog ka na? Kala nyo pagkain, puro kayo pagkain, matulog na kayo. So paano mga kaparmos? Sana ay naaliw kayo sa videos na ito. Ito po yung update sa araw na ito. Maraming salamat sa ating mga kaparmos na nanonood at subscribe. Thank you sa inyong lahat. God bless po sa inyo. And God bless po sa inyong mahal sa buhay. Hanggang dito na lang dahil alas 6 na. Pupunta pa po sa ating flower shop. So paano mga kaparmos? Mabuhay po kayo. God bless po ulit sa inyo.